Yan, isang pa po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang mabungang umaga po sa ating lahat. Amen, diba? Hallelujah. At purihin po ang Panginoon. It was really a great joy to worship our God. Amen! Hallelujah! 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 Thank you, Lord. Thank you. Ito po yung sinasabi natin. May sinusundan tayo pero hindi tayo nakaprograma. Amen? We let the Holy Spirit move. We let the Holy Spirit work. We let the Holy Spirit speak unto us. And right now, God is saying to us, worship, 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 no matter what. Worship is not about only singing. Worship is talagang pagsamba. Nagpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Baka nakakalimutan na natin lumuhod. Baka nakakalimutan na po natin tumawag ng mataimtim sa ating Panginoon. Baka nakakalimutan na po natin magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Baka nakakalimutan na natin sa kabila ng ating mga kaabalahan. Nakakalimutan na po natin sumamba sa tunay na Diyos. Amen. Kaya pinupuri po natin ang Diyos sa araw na to, sa kanyang kabutihan. Salamat, Banal na Espiritu. At tayo po'y magpapatuloy sa pananalangin. Purihin ka, O Diyos, at na makapangyarihan. Maraming salamat po sa araw na to. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. You answered our prayers, Lord God, that you speak unto us. You reveal your message unto us, Lord. And thank you for your message. We know, Lord God, and I know we do understand. We clearly understand, Lord. Ano ba yung gusto mong iparating sa bawat isa ngayon, Lord God, sa umagang to? Maraming salamat. Nawa ang lahat na naiparating sa kanila yung maliwanag ng mensahe na nais mo, Panginoon, na mag-grasp namin, makuha namin, ma-absorb namin for this day. We just ask again, your complete healing for Ate Esther. Nawa makatulog na po siya. 2 days na siyang hindi nakakatulog. Pero God, walang imposible sa'yo. Ito yung sinasabi namin, meron kami malaking Diyos, meron kami makapangyarihang Diyos, at ikaw po yun, Panginoon. Kaya kung ano man yung mga kabalisahan ni Ate Esther, sinusuko po namin sa iyo sa umaga na to. And even with Ate Chris na may ubo pa rin hanggang ngayon, we pray for him, Lord. Mawala na yung mga plemas sa loob ng kanyang katawan at maranasan niya na yung healing na nagmumula sa iyo. And even to Gracie na may lagnat, Lord, mawala na yung mga lagnat na yan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. At sa bawat isa, hindi man po namin maisa-isa yung mga merong hindi magandang pakiramdam, alam namin, Lord, pinagaling mo na ang lahat. Thank you, God, for your healing, and thank you for this day. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayong pong araw na to ay prayer and fasting po natin. Tayo po ay nasa pag-aayuno. Ngayong alas 9 hanggang mamaya pong alas 3. So lahat po ng nag-a-undergo ng fasting ay hindi po kakain mula kanina alas 9 hanggang mamayang alas 3. Anong nakukuha sa fasting? May nangyayari ba dyan? Marami po. At marami na pong sinagot na panalangin ang Diyos in our prayer and fasting. Not only that, even in our prayer at intercessory, talaga pong sumasagot ang Diyos. Amen? Kaya hindi po nagkakaroon ng kasayangan. Kahit po, ilan lang kami yung naiiwan dito kapag hapon na, pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil hindi po siya nagkukulang. No? Amen. So sa umaga po na to, nung nakaraang linggo po, pinag-aralan po natin mabuting kalagayan ng ating buhay espiritual. And I do believe na tayo po ay nagkaroon ng realization. Tama po ba? Nagkaroon po tayo ng realization at tayo mismo tinanong natin ang ating mga sarili, kumusta na nga ba ang kalagayan ng aking buhay espiritual? At kayo lang po yung makakasagot patungkol sa bagay na yan. Yan po yung ipagkaloob na sa atin ng Diyos. So meron lang po siyang pagpapatuloy sa umaga na to. Ang pag-uusapan naman natin at kukumustahin naman natin ngayon ay kumusta ang iyong pag-ibig sa mga banal at ang iyong pananalig. When we say sa mga banal, ito po ang tinutukoy natin ay mga kapatid sa pananampalataya. Nung nakaraang linggo, ang simulatan ng matanda ay si Gayo. Amen po ba? Ngayon naman po, buksan natin ang ating mga Biblia kay Filemon.
Si Filemon po ay nasa bagong tipan pagkatapos po siya ng Tito or Titus sa Ingles. At isang chapter lamang po si Filemon, chapter 1 verses 4 to 7. Isa na naman po itong pagsulat. Ngayon, ang sumulat naman kay Filemon ay si Pablo. At si Filemon po ay isang, sabi rito, kilalang Kristiyano, nakaanim sa iglesia ng Colosas, at siya po ay mayroong alipin na lumaya na si Onesimo. Amen. So, sinulatan ni Pablo si Filemon. No? So, dito na po tayo sa verse 4 hanggang verse 7 dahil yung 1 to 3 po ay yung greetings ni Pablo kay Filemon. Nakita na po natin yung Filemon, pagkatapos po siya ng Tito, or kung English po yung Bible nyo, pagkatapos po siya ng Titus. Filemon chapter 1 verses 4 to 7. Basahin po natin. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isasama kita sa aking panalangin, sapagkat nababalitaan ko ang tungkol sa pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng banal at ang iyong pananalig sa Panginoong Hesus. Dinadalangin ko kung ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Verse 7, Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Patuloy na po mangusap ka. O banal na Espiritu, sa iyo kami humihingi ng kapahayagan, kaunawaan sa umaga na ito at pagtanggap, O Diyos, sa bawat salita na amin pong mapapag-aralan. Amen. So ngayong umaga na to, ang sinulatan naman po ni Pablo ay si Filemon. Bakit siya sumulat kay Filemon? Una, ito yung dahilan. Bakit? Kino-commend. No? Kino-commend ni Pablo si Filemon. Bakit? Dahil sa kanyang, pag-ibig sa mga banal. Parang si Gayo, nung nakaraang linggo, kinomed naman siya nung matanda. Bakit? Dahil siya ay namuhay ayon sa katotohanan. Siya po ay tapat. Namuhay ng tapat ayon sa katotohanan. No? Kaya kinomed siya nung matanda sa kanyang mga ginagawa. Ngayon naman, kinokomend naman ni Pablo itong si Filemon dahil sa kanyang pag-ibig sa mga banal at sa kanyang pananalig. Amen. Nakita po natin dito in relevance for our topic last week, no? Ito po yung nagiging bunga kapag ang isang mananampalataya po ay meron talaga siyang pananalig, paniniwala, pagtitiwala sa Diyos, at sumusunod sa Diyos, namumuhay ayon sa katotohanan, nagbubunga po ang pag-ibig natin at pananampalataya natin ng anong bunga? Ng mga magagandang bunga. Sabi po nito ni Pablo kay Filemon, sapagkat nababalitaan ko ang tungkol sa pag-ibig na ipinakikita mo sa lahat ng banal. Sino nga po yung mga banal? Ang iglesia ang tinutukoy po dito. Yung mga kapatid sa pananampalataya. So, anong ibig sabihin nito? Si Filemon ay, love na love niya yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Hindi natin alam gaano kamahal ni Filemon yung kanyang mga kapatid sa pananampalataya, pero sinasabi nito kapag na-comment ka ng mga tao, no, or napansin ka, or natuwa sa'yo yung mga tao, there is something very special doon sa ginagawa mo. Amen? Kung paano siya nagmahal, kung paano niya ba tinatrato ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya, paano ba siya makipagkapwa-tao. Amen? So, unang-unang magandang bunga po nito, ng katulad ni Filemon na makikita natin dito po sa ating pinag-aaralan, love for the church. Ayan. Not the building. Sino yung church? Tayo. Amen? Hindi po ang tinutukoy nating love for the church ay itong building. Hindi po. Kung hindi yung love sa bawat isa sa atin na narito ngayon. Ngayon naman, ma-evaluate naman natin, ma-examine naman natin ang ating mga sarili kung gaano natin kamahal yung ating mga kapwa mananampalataya. Hindi po ba?
kung gaano ba natin sila binibigyan ng pagpapahalaga, and even our faith, yung ating pong pananampalataya din, katulad ng kay Pilemon, na kinumen ni Pablo. So, love for the church. Amen. Una, paano ba talaga mahalin ang mga ka-churchmate, ang mga kapwa mananampalataya po natin? Una, do good to others, especially to brethren. Gumawa tayo ng mabuti. Sabi sa Galatia chapter 6 verse 10, Galatians po siya sa English, Galatia 6:10, sabi po rito, yan, nakita niyo na po? Do good to others, Galatians 6:10. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti kanino? Sa ating kapwa, lalo na saan? Sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Ang sabi sa atin dito, samantalahin natin habang may pagkakataon, habang may araw, habang may oras pa, habang may ganito pa tayong fellowship, samantalahin natin na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Paano paggawa ng mabuti? Naiintindihan na natin lahat yan. Tama po ba? Wala naman pong hindi nakakaunawa. Paano tayo gumawa ng mabuti? Ang sabi rito, gumawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo sila. Ginawa niyo na ba ng mabuti yung katabi niyo? Ayan. Kung hindi pa, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Amen? Hindi pa po huli ang lahat para hindi natin gawa ng mabuti yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Tumingin kayo sa likod nyo. Tingin kayo sa likod nyo. Yan. Sino kaya dyan yung hindi nyo pa nagagawa ng mabuti na kapatid sa pananampalataya? Habang may pagkakataon pa, sabi rito ng Biblia. Bakit? Uulitin natin, there will come a time, no more time. Darating ang panahon, wala ng panahon. So, kailan natin gagawin to kapag wala ka ng panahon? Or yung iba, sinasabi, ang bait-bait mo, ang bait-bait niyan nung nabubuhay. Nung wala na, doon kinumen. Diba? Madalas ang tao ganyan. Kapag ka nakahiga na doon sa taon, doon sasabihin, ang bait-bait niya Ang sipag, lahat ng mabuti ng tao doon sinabi. Lahat ng gustong tulong, ano ba magagawa ko at matutulong ko dyan sa ano? Wala namang masama doon, kaya lang, ano pa ba nung patay yun? Ba't yung buhay, hindi yung ginawa ng mabuti? At kapag kailang patay na, saan mo naiisipan, tutulong ako dyan kasi patay si ganyan, dahil ako maghuhugas ng plato, ako magliligpit, magsuserve ako ng pagkain. Di po ba? So, katulad ni Pilemon, ulitin ko sa inyo, I don't know how he loves his brethren. Pero naniniwala ako kung bakit siya kinumen. Napakaganda ng pagkakatrato niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Di kaya ito nasasaktan? Di kaya ito naiinis? Di kaya ito napipiton? Di kaya ito nagagalit? Di kaya siya na-open? Ano po sa palagay nyo? Malamang ang lahat din ng iyon ay nangyayari sa kanya. Bakit? Kasi tao lang din naman si Pilemon Tama po ba? Hindi po robot si Pilemon. At hindi rin siya Diyos. Siya po ay tao. Tao na maaari niyang makaharap yung mga ganong pagkakataon. Ilang beses na kayong na-open, nainis, nagalit. Yan. Nalungkot. Dahil sa inyong kapwa, dahil ikaw ay nasaktan, ilang beses na po nangyari yan. Siyempre, pagka gano'n, na-open ka sa isang kapatid. Kumari, na-open na kay nanay, bala ka na, hindi na kita papansinin. Maaaring hindi ko yun sabihin sa kanya, but through my action, nakita po ninyo, maaaring minsan hindi ka nagsasalita, but through your action, doon mo pinapakita, doon mo ginagawa, na na hindi mabuti. Yung ginagawa mo, kanino? Sa iyong kapatid, sa pananampalataya. Amen. Kaya mga kapatid, maganda na mabuti tayo sa kapwa natin, pero huwag natin kaliligtaan yung sinasabi ng Biblia sa atin, lalo na
kung sa ano po, most especially, yan, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung marunong kang umunawa doon sa mga hindi nananampalataya, lalo na doon sa kapwa mo mananampalataya. Kung marunong kang magbigay doon sa hindi mo kapwa mananampalataya, dapat mas lalo kang marunong magbigay dito sa kapatid mo sa pananampalataya. Do not take your brothers and sisters in Christ for granted. Like for example, kapatiran naman na yan, tama na to sa kanya. Di ba minsan ganyan, kinimenos? Kapatiran naman okay na yan. Pero kita mo, pagpagawa ka sa labas, magkano binabayad mo. Pero pagkapatiran, tama na sa kanya yan. Di ba dapat hindi? Kaya mo magbayad ng tama sa labas, di mas lalo mo dapat i-bless yung kapatid sa pananampalataya, lalo na kung alam mo, kailangan yan. Amen. That's doing good to others. Nakikita mo yung beyond the person, hindi lang yung nakikita mo, kung hindi yung pang naranasan ng kapwa mo. Kung ano yung kapatid mo sa pananampalataya. Paano kung nakakainis yung kapatid sa pananampalataya? Gagawa ka ba ng mabuti? Ano pong sagot? Yes. Opo. Ngayon, yung nakakainis na kapatid na yun, bahala na siya. Basta ikaw, ginagawan mo siya ng mabuti. Pero dahil magkakapatid tayo sa pananampalataya, dapat po natututo nga tayo. Amen. Halimbawa, kung alam mo ikaw ay nagiging stumbling block o katitisuran ng kapatid, mag-isip-isip ka. Bakit natitisod sa iyo yung kapatid? Hindi po maganda na tayo po ay nagiging katitisuran. Sabi sa Mateo, kapag nagiging katitisuran ka, anong sabi? Mag-ano ka na? Ang sabi dun sa Mateo, magbigti ka na. Parang ganyan po yung konsepto. Kung ikaw, lalo na mananampalataya ka, tapos katitisuran ka, ay maigi pang magbigti ka na lang. Bakit? Dapat hindi tayo katitisuran ng bawat isa. Kaya nga, tinitingnan din natin dapat yung ating mga sarili. Na hindi natin inaari yung ating mga sarili na maayos ka na, perfecto ka na, hindi po. Meron at meron tayong pagkukulang. Sometimes we do not know, we can offend, we can hurt others. Minsan hindi natin nalalaman yun na nakakasakit tayo, nakaka-offend tayo. Lalo na kung hindi sasabihin sa atin, tama po. Ngayon, doon naman sa nasaktan, mas maganda sinasabi. Para lang sa gano'n, nalalaman nung nakapanakit siya. Para maituwid. Dahil tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Kaya kumusta na yung pag-ibig natin sa ating kapwa mananampalataya. Amen. Pangalawa, no favoritism. Wala dapat favorite, wala dapat ha. James 2, 1-3. Santiago po siya sa Tagalog. Yung James, ang Tagalog po niya ay Santiago. James chapter 2, verses 1-3. No favoritism. Nakita niyo na po, sabi rito, mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, ito may halimbawa na po na nakasulat dito. Pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara. Imagine niyo may taong ganyan pumasok dito. Diba? Anong gagawin natin? Aasikasuhin mo yan. Dito ka po umupo sa may electric fan. Kasi baka mainitan ka. Tapos, sabi rito, at may isa rin pumasok, dukha naman. Diba? Alam na natin yung dukha. Na panay sulsi, ang damit. Ano yung panay sulsi? Tahi-tahi. Tagpi-tagpi. Tama ba ako? Verse 3. Kung asikasuhin yung mabuti, yung magara ang damit, at sabihin sa kanya, ito na yung sinasabi ko kanina, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan. Yan. Sasahin ka na lang maupo. Grabe naman to, no? Nagtatangi na kayo, hindi ka lang basta nagtatangi. Ano to? Humahatol ng mali. Naging judgmental pa. Amen. Totoo po
na hindi naman tayo nag-aano sa damit. Nakita natin? No? Pero gusto ko lang maging maliwanag na pag maglilingkod tayo sa Panginoon, lalo na dito ka sa pulpito, medyo aayusin natin dahil sasamba po tayo sa Panginoon, tama po ba? Pero ito yung mga halimbawa, bisita, ganito yung magiging itsura. Maayos mong, inistima mong mabuti yung may sing-sing na ginto, pili mo, bibigay sa'yo. Tapos ito naman dukha, ay, sabi mo, o tumayo ka na lang dyan. Or kung baga, hindi mo man sabihin ito, hindi parehas yung trato. Nakita po natin to. Is there a time in your life na naging ganito po kayo? No? Kahit hindi dito sa church, kahit doon lang sa mga bahay ninyo, is there a time in your life na naging ganyan kayo? Ito, maayos ang damit. Maayos ang itsura. Pamimeriendahin mo, masarap. Tapos, itong isa na dumating, dukha, bili mo biskuit. Ganyan, di ba? Bili mo na lang yan ng biskuit para umalis na. Yan. Anong sabi sa Biblia? Na kapag ka nag-entertain ka nang hindi mo kakilala, sabi ng Diyos, di ba? Sabi nung nagtatanong, Lord, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin pinainom? No? Nung ginawa niya sa kapwa niyo ito, yun yung ginawa niya sa akin. Nabasa niyo na yun? Mateo din ba yun? Yung gano'n sinasabi ng Biblia? No? Not literally kay Jesus Christ mo ginawa, pero kung ano yung ginawa mo dun sa kapwa mo, sabi ni Jesus Christ, ganun, yun yung pagtanggap niya na ginawa natin sa Kanya. Amen. So wala pong favoritism. Kahit dito, kahit sa magkakapatid sa pananampalataya, ito si sister, bigay ng bigay sa akin. Siyempre, bebeso-beso ko yan. Ito, hindi ko masyadong palabigay. Hindi ano. Parang gano'n yung malayo yung loob mo, hindi ka gano'n ka-close kasi hindi siya palabigay. Parang to be honest, mga kapatid, maging tapat tayo. Hindi ba pag lagi kang napapaboran, iba yung pagtingin mo dun sa tao na yun? Tama, mali? Tama. Kahit ayaw nyo aminin, tama. Di ba? Kasi napapaboran ka eh. Kaya medyo iba yung pagtrato mo dito sa kapatid na to. Pero itong isa na hindi ka pinapaboran, medyo hindi na rin iba na rin yung pagtrato mo. Pero sabi sa atin ng salita ng Diyos, huwag po tayong magkakaroon ng pagkatangi or favoritism. Dahil ang Diyos po mismo, ayaw niya na tayo po ay nagkakaroon ng favoritism sa mga tao. Bakit? Pantay-pantay lang. Amen? Pantay-pantay lang. Kung nagbigay ka ng piso sa isa, bigyan mo lahat ng piso. Parang ganyan. Amen po ba? No? Ngayon, kung di kaya, kiss mo na lang lahat. What I mean is, love natin lahat. No po? Love natin lahat. Whether ka-close mo or hindi, dapat yung pagmamahal mo doon sa kapwa mo mananampalataya ay hindi siya nakabase sa kung sino siya. Amen po ba? Naintindihan natin, di ba? Kasi si Jesus Christ, nung inibig niya tayo, di naman niya pinagbasihan na, mahal mo to si Jenny kasi mabait to. Mabait to na bata, masunurin to na bata. Hindi naman niya pinagbasihan yun eh. Wala siyang pinagbasihan. Basta basta mahal niya tayo. Kahit sino tayo, kung sino man po tayo, minahal po tayo ng Diyos at mahal na mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Parang pelikula uli ni Sharon, o si Sharon Cuneta na lang uli, maging sino ka man. Panood niyo ba yun? Ako, 1,000,000 ko yata beses pinanood. Ibig sabihin nito, yung love natin sa mga brothers and sisters natin, hindi siya nakabase na, ito si Gerald, mas love ko to kasi mabait tong bata na to. Ito si Kantan, hindi masyadong love kasi tahimik si Kantan. Hindi ganon. Wala sa character nila yung love natin dapat. Naiintindihan natin. No? Anong sabi nung inawit natin kanina? I want to care
for others like Jesus cares for me. No, kung paano tayo tinanggap ng ating Panginoong Jesus, paano tayo minahal ng ating Diyos, paano tayo inuunawa hanggang ngayon ng ating Diyos, medyo hahabaan din natin yung ating pisik sa ating mga kapwa, lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Kumbaga, wala tayong itatangi. Amen po ba? Wala rin, kasi pagka magtatangi tayo, pwede ganito eh. Dahil medyo okay ka dito, favorite mo, parang ganyan, hindi mo man sabihin literal, ano mo na agad, alam mo yun, inassign mo na agad, hindi na dumaan sa training, hindi na dumaan sa discipleship, kumbaga, malakas ang kapit, nag-minister agad, favoritism din po yun. And that is unfair doon sa mga iba na pinag-training natin, no? Na tinuturuan natin, bago sila mag-minister, tapos ito, dahil ito magaling, dahil ito matalino, dahil ito ay siguro nakikitaan mo ng kahusayan, gusto mo ipasok agad, ay it's a big no sa atin dito sa SCM. Amen. Nangyari na po yung pagkakamali na yan, JCSG all time pa po. Ang ganda talaga ng boses niya. As in, napakaganda ng boses niya. Kaya, yung head namin, talaga namang pasok agad sa worship team. Hindi namin alam. Lasing pala, nagbaback up, kumakanta, nakainom. Hindi namin alam. And worse, inutangan niya yata lahat ng kapatid natin. Inutangan niya po lahat halos. Dumating pa kami sa punto na pinuntahan namin sa boarding house para lang sinilin. Hindi na po namin siya makita. Nakita po ninyo? Pagka nagtangi tayo, tapos maling tao pa yung itinangi mo, no? Ang laking kahihiyan nun sa atin sa Diyos. Kaya ayaw na po natin magkamali ng gano'n. Kahit gaano pa yung kagaling, kahit gaano pa yung kahusay, mahusay siyang tumugtog, mahusay siyang kumanta, mahusay siyang sumayaw, mahusay siyang makipag-usap, ano man yung kahusayan niya, dadaan siya sa pagtuturo. Katulad ng ginagawa natin sa bawat isa ngayon. Amen po ba? No favoritism. Romans 2:11 bilang supporting verse dito sa ating sinasabi. Roma 2:11. Sabi po rito, Romans 2:11. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Ayan, nakita po natin to. Ang Diyos po, wala naman siyang, magpapapako ako sa krus para sa lahat ng mababait. Sinabi niya ba yun? Hindi. Wala siyang tinaging tao. No? Wala siyang tinignan na espesyal. Magpapapako ako sa krus para sa lahat ng nakikita ko, sa tingin ko, susunod sa akin. Hindi po. Nagpapako siya sa krus, naipataw sa kanya yung kasalanan, at naipataw naman sa atin yung katuwiran ng Diyos dahil mahal na tayo lahat. Kahit pa hindi tayo karapat dapat. Yung po yung katotohanan. Hindi niya tayo tinignan. Kasi kung titignan niya isa-isa sa atin, wala mong papasa. Tama? Kung titignan natin yung mga sarili natin at kung titignan natin, bakit ba kailangan mapako sa krus ni Hesus Kristo para sa kasalanan ng tao? Kung tignan mo yung sarili mo, tignan mo yung sarili ko, hindi tayo papasa sa requirement para ikaw ay pag-alayan ng Diyos ng kanyang buhay. Bakit? Sino ka ba? Sino ba ako? Sa totoo, wala naman talaga eh. Wala rin namang ano-ano sa atin, di ba? Sasabihin talaga natin na very, very special yung character. Wala. And we all know that we are all sinners. Tayo pong lahat ay makasalanan. Pero ginawa pa rin ng Diyos yun. Kasi wala siyang tinatangi. No? Wala siyang favoritism.
Amen. Kaya mga kapatid, yung una, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pangalawa, wala pong favoritism. Pangatlo, ito po yung love for the church, katulad ng ginawa ni Filemon, no? Pangatlo, forgive. Forgive others. Matthew 6. Mateo 6. 14-15. Unang aklat ng bagong tipan, ang Mateo. Matthew chapter 6, verses 14 to 15. Forgive, magpatawad daw po tayo. Sabi rito, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, ano sabi? Hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Maliwanag po na sinasabi rito, if we cannot forgive others, hindi rin ipapataw sa atin yung pagpapatawad ng Ama. Na kahit magsisi ka ng magsisi, humingi ka ng tawad, kung ikaw hindi ka marunong magpatawad, hindi po tayo patatawarin. No? Maliwanag po na sinasabi rito. Paano natin mamahalin ng buong buo at lubos ang ating mga kapatid sa pananampalataya? Forgive. Why forgive? Kasi sometimes, talaga naman nagkakaroon ng conflict eh. Tama po ba? Sometimes, talaga naman minsan nagkakaroon ng mga, alam mo yun, yung di pagkakaunawaan. Minsan nagkakaroon ng pagtatampo. Sino sa inyo hindi pa nagtampo dito? Sa palagay ko, halos lahat nagtampo na kung kanino man. Tama po ba? Pero, sa ating pagtatampo, sabi nga rito, patawarin na sila. Pastora, paano pag hindi sila humihingi ng tawad? Yan, paano po yun? Pastora, pag hindi sila humihingi ng tawad, patatawarin mo pa rin po ba? Yes. Kung hindi man siya humingi ng tawad, siya po ay magsusulit sa Diyos. Ang mahalaga, ikaw, ako, tayo ay marunong magpatawad. Napakalaki ng ginawa sa akin ng tao nito eh. Hindi ko yan basta-basta malilimutan. Meron naman po talagang kasong ganyan. Tama po, yung talagang sumugat sa puso mo, talagang di ka nakatulog, nung sinaktan ka ng tao na to, at mas nasaktan ka kasi kapatid siya sa pananampalataya. Naranasan niyo na ba yun? Na mas lalo kang nasaktan ka na, pero mas lalo kang masasaktan. Bakit? Kasi kapatid mo sa pananampalataya, yung nakasakit sa'yo. Mas lalo mo kasi masakit yun eh. Tama ba? No? Parang yung mga naririnig ko ngayon, tabi-tabi po, sa mga magulang, katulad ko, pagka yung anak na yung nagsasalita sa magulang o pinapagalitan na, pinapagalitan na ng anak yung magulang. Anong sinasabi ng magulang? Nasasaktan siyang mabuti. Bakit? Kung paano siya itrato ng kanyang anak. Tama? Diba? Lalo na kung makapagsalita, parang baliktad na, parang siya na yung nagluwal sa'yo, no? Parang siya na yung nagpalaki sa'yo, parang siya na yung bumubuhay sa'yo. Mga ganyan. Masasaktan po talaga yung magulang natin kapag ka ganoon. No? Kaya nga sabi ko, tabi-tabi po. Wag po kayong magsusuot ng bulletproof. Hayaan natin na tayo po ay matagusan at tamaan para nang sa ganun tayo po ay mayroong pagkatama at pagtituwid sa ating mga buhay. Sa ating mga anak, kayong mga anak, masaya kami na kayo ay umuunlad. Tama? Masaya kami na kayo ay nagtatagumpay. Pero hindi nangangahulugan na pwede nyo nang sabihin ang lahat-lahat sa iyong magulang. Na para bang ikaw na yung nagbumubuhay sa pamilya. Kahit mag-breadwinner ka, hindi rin naman dapat. No? Totoo din naman na tayong mga magulang, ito po, liliwanagin natin tayong mga magulang, hindi naman talaga dapat natin iasa sa mga anak natin yung ating
buhay. Kasi di ba pag tumatanda na, hindi ka na nagtatrabaho, tama. So yung magulang na hindi na nakakapagtrabaho, naturalmente, somehow, may ano talaga na thinking na aasa sa anak. No? Pero ang anak, pag napalaki ng tama at sa pagmamahal, yung anak mismo, bubuhayin niya yung magulang niya nang walang hihinging kapalit or what. Kumbaga, yung mga ganong anak naman na tumutulong talaga sa magulang, marunong tumanaw ng utang na loob yun. Kasi naunawaan nila dahil cycle lang naman ang buhay eh. Tama po ba? Ngayon, panahon nila, halimbawa ikaw, senior ka na, hindi ka na nagtatrabaho, yung anak mo na yung may trabaho. Siyempre, kahit pa paano, sila na talaga dapat sila na yung magpo-provide somehow. No? Kasi sila yung malakas. Bakit? Kasi naubos na yung lakas mo nung sila ay bata. Yun naman, hindi natin yung sinusumbat, pero yun yung katotohanan. Ngayon, darating din yung panahon, pagdating na sila yung matanda naman na, sila naman din ay somehow mag-aano sa mga anak nila. Cycle, it's a cycle of life. Ang kailangan dito, love and understanding. Amen. Ngayon, kung matigas na yung ulo ng mga matatanda, yan po kasi yung ng mga bata, yung mga matatanda daw, pero parang may tama naman din sila. Na yung mga seniors na po, matigas na po ulo, o mga seniors, totoo ba yun? May tama ba? May tama? May tama. Napatigas na daw ulo. Ano ba? Binabawal na. CCD pa rin. Yeah, oo nga. Diba, no? Binawal mo na kasi alam mo, makakasama sa kanila. Dahil ayaw tumigil. Matigas nga naman ang ulo. Kaya minsan, napapagalitan din ng anak. Yung ganong pagalit, medyo okay lang kasi concerned talaga yung anak. Yung mga ganon, kailangan tayong, yung mga hindi tayo, hindi ko na lang senior. Yung mga matatanda na, medyo tatanggapin na rin natin. Huwag naman din magdadamdam, binabalanse po natin ha. Huwag naman din magdadamdam kasi ang point nila, yung health mo, yung sitwasyon mo, diba, yung kalagayan mo, na talagang hindi ka na kasing lakas tulad na dati. Amen. Ayan. Forgive others. Patawarin natin. Kung anak mo yung nagkasala sa'yo, patawarin natin. Hindi sila humihingi ng tawad, patawarin mo pa rin. Amen. Para lang sa ganon, patawarin tayo ng ating Ama nasa langit. At panglima, for loving our church, pangapat pa lang, sorry. Love your enemies. Ito na. Yan. Matthew 5:44. Kukuha po tayo sa Biblia para tayo po ang pinag-aaralan natin nakabase sa Biblia because we are sola scriptura, scriptures alone. Love your enemies. Matthew chapter 5, verse 44. Yan. Basahin po natin. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tuloy natin, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Ama nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, anong gagawa ninyong higit kaysa iba? Wala. Ginagawa rin yan ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Ama nasa langit. Amen! Love your enemies! May kaway ba kayo? Wala. Salamat sa Diyos. Pero kung meron man, alam niyo na kung yung gagawin niyo.
Mga kapatid, kung meron man po kayong mga kaaway, anong sabi rito? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. May umuusig sa inyo? Meron. Anong gagawin niyo dun sa umuusig sa inyo? Idalangin. Ayun o. Ano sabi? Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito po yung tamang response. Ano man yung nare-receive natin, ito po yung tamang response. Kung may kaaway ka, ibigin mo. Ito, mahirap po, di ba? Sa totoo lang. Hindi po mahirap kasi sabihin na, dali lang naman yan. Minsan, baka plastic na yung mga nagsasalita ng gano'n. Pero sa totoo, hindi po madali na ibigin yung kaaway mo. Pero hindi ibig sabihin na mahihirapan kang gawin ito ay hindi mo na gagawin. Kailangan gawin at sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung gano'n din lang, sabi nga, di ba, binasa naman natin ang buo, ano yung higit niyo sa iba? Wala. Anong kaibahan niyo sa iba? Sa hindi mananampalataya. Ginagawa rin niya ng mga hindi mananampalataya. Wala. So ano bang kaibahan mo dun sa mga hindi nananampalataya? Na ikaw walang sinasabi mong nananampalataya ka? Wala. Kung hindi natin ganito, kung hindi po ganito yung gagawin natin, o kung hindi magiging ganito yung response natin sa mga kapwa natin, lalo na kung sa kaaway natin, at sa mga umuusig sa atin. Meron pa nga verse na, pag yung kaaway mo na gugutom, pakainin mo. Pag nauuhaw, painumin mo. Ng lason, hindi. Joke lang yun. Ako lang nagdugtong nun. Pero yun yung sinasabi ng Biblia. Anong ibig sabihin nun? Gagawan mo pa rin sila ng kabutihan. Yun nga yung magiging kaibahan natin sa hindi mananampalataya eh. Amen? No? Kaya ako nagiging prayer ko na rin yung prayer ni Ate RC. Na Lord, maging manhid ako dun sa... Di ba, no? May nagsalita sa hindi maganda. Maging manhid ka na, wag mo nang... Minsan kasi patola din po ako. Lalo na pag ako po'y wala sa mood, talaga po ako po'y nagpapatola. Oh, may tatawag sa akin ng nanay, mukha pa... Nakita mo naman yung itsura, matanda pa sa... Okay lang naman tawagin ako ng nanay ng mga kaedad ng anak ko. Kasi tatawag sa akin ng nanay na... Mukha siya naman ay mukhang senior. Talaga minsan po pinapatulog. Yung nanay ka dyan, tanda-tanda mo. Ang anak ko, 20 lang. Eh, pag mo medyo mahigit mo. No, pero di ba hindi, mali mo yun, huwag niyo pong gagayahin. Nagsisi po ako. Pero minsan, may pagkakataon pa rin, kung itatawag sa iyong nanay, nasasaktan talaga ako eh. Kaya yun yung talagang tanggalin na wala. Hindi lang po yun, marami pang pagkakataon. Isang halimbawa ko lang yun. Kasi doon ako na-hurt. Ewan ko sa inyo, saan kayo na-hurt. Kung paano kayo na-hurt. Example ko po yun sa sarili ko. Amen? Kung paano ka ba nagagalit. Ano yung mag-trigger sa'yo para magalit. Ngayon, kung na-trigger ka para magalit, ano yung magiging response ko? Papatol ka ba? Yan. Ito tinuturo sa atin ngayon ang Biblia. Minsan, hindi man nga natin sila kaaway, pero nagagalit ka sa kanila, nabubwisit ka sa kanila, sorry for the term, pero yun talaga yung termino, pero di ba, hindi nga yun ang dapat. Ang sabi, ibigin. Inuusig ka, ipag-pray mo yung umuusig sa'yo. Pine-persecute ka, ipag-pray mo yung name-persecute sa'yo. Hoy, baka lumampas ka na sa langit. May mga nagsasabi sa inyong ganyan. Diba? Dumalo ka na ng Miyerkules. Meron pa kayong Webes ngayon. May Biyernes pa. Baka sumusobra ka na sa langit. Eh, buti nga sana kung umaabot sa unang langit eh. Baka nga hindi pa umaabot sa unang langit. Hanggang third heaven po tayo. Yan po nakikita natin, first heaven. The spiritual realm na hindi natin na nakikita, second. And then the third, nandun po ang kaharian ng Diyos. Kaya kita niya, hindi natin nakikita yung kaharian ng Diyos. Tama? Amen?
Kaya sinasabi nila, baka lumampas ka na sa langit. Eh di praise God, at least nandun ka sa taas. Kumbaga, minsan kasi, di ba, mapipikon tayo pag sinasabihan tayo ng ganyan. No? Meron ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, minsan may Sabado pa, tapos Linggo. Oh, edi praise God. Amen. Okay lang po yun kung tayo na-persecute. Sabi sa Mateo, ulit-ulitin natin. The Beatitudes, Matthew 5, 11 to 12. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibigaan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tingnan mo to napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Hindi ba? Kasama ito sa mapalad. Kung ikaw ay inuusig, pinagbibigaan ka, inaalimura ka dahil sa Diyos ito po'y dahil sa Diyos. Huwag niyo po yung aalisin. Amen? Kasi sabi rito, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo. No? Mapalad po tayo. Kaya mga kapatid, okay lang yan. Kung inuusig tayo, inaalimura tayo, pinagbibigaan tayo ng kahit anong masasama, masakit sa tenga, talaga po masakit sa tenga, pagbigaan ka ng hindi maganda. Pero ang sabi ng Biblia, kung yan ay dahil sa Panginoon, mapalad ka. You are blessed. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kung inaalimura ka ng dahil sa Diyos. Pero kung inaalimura ka dahil masama talaga ugali mo, hindi ito yung beatitude. So, niliwanagin natin. Kasi may ganyan. No? Ang sinasabi rito, nang dahil sa Diyos, kaya tayo nauusig. Ang 5, love your church. Paano po? Share to others. Hebrew 13:16. Hebreo 13:16. Hebrews chapter 13, verse 16. Sabi nga po rito, at huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba. Inulit na naman yung paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Nakita po natin to, marunong po tayo gumawa ng mabuti para sa Panginoon, marunong tayo tumulong sa iba. Yan po ay kinalulugdan ng Diyos. Amen. Marunong kang mag-share. Eh paano naman? Iisa lang yung tinapay mo. I-share ko pa ba? Kung nagugutom siya, di sharean mo. Bigyan mo ng kapraso. Amen. Ang mahalaga, nakatulong ka. Or ano yung maaabot ng iyong kakayanan. Hindi naman po sinasabi sa atin ng Bible na ibigay mo, hindi mo kaya. Hindi po gano'n ang prinsipyo ng Diyos. Ano yung kaya mong ibigay? Ano yung kaya mong i-share? Ano yung kaya mong maitulong? Ano yung meron ka? Sabi sa Biblia, kung ikaw yung nilapitan, huwag mo na papuntahin sa malayo yung kapatid. Nabasa niyo na yun? Kung ikaw yung nilapitan, huwag mo na sabihin, bumalik ka bukas. Eh ngayon siya nagugutom, sasabihin mo, bumalik siya bukas. Tama? Na po. Sa book ba yun? Natatandaan niyo ba yun? Yung sinasabi, may kakatok sa'yo kasi hindi siya. Sasabihin nung may bahay, bumalik ka bukas. Sabi ng Biblia, wag natin gagawin yun. Kung ano yung may tutulong natin, may pagkakaloob natin, may bibigay natin. Eh paano wala talaga? Panalangin mo. May ibang gagamitin ng Diyos. Kung walang-wala talaga, alam naman din ng Diyos yun eh. Kung wala ka rin naman talagang maitutulong, eh di panalangin natin. Amen? Yun po. Basta ang sabi rin sa atin, huwag natin kaligtaan, huwag natin kakalimutan ng gumawa ng mabuti at tumulong sa iba, sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen. Marahil, ito pong mga bagay na to ay kung paano natin mahalin ang ating mga kapwa mananampalataya, loving the church, loving also our neighbor, because that is the second greatest commandment.
Dalawa lang naman yung kautosan na yan. Yung pangalawa, di ba, love your neighbor as you love yourself. At tinuro na po sa atin, paano natin mahalin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Kaya nga po, kung ano yung magagawa natin sa kanila, ano yung natututunan natin, paano sila tratuhin, no? Pareho po ito sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Kumbaga, kaya mong gawin sa hindi mananampalataya, mas lalo mong dapat kayang gawin sa kapwa mo mananampalataya. Amen. So, ganito po yung sinasabi natin na mahalin natin yung ating mga kapwa. Love the church. No? Tingnan mo yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Yung walang halong ito sinasabi natin agape love, not the love of a man and a woman. Hindi po. Hindi. Kung hindi pure love, malinis na pag-ibig katulad po ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan nararamdaman natin yan sa mga kapwa natin mananampalataya. Kaya nga, pagka nawawala kayo, hinahanap po namin kayo. Why? Because we love you. Yun eh. Hindi yung dahil kasi walang aaten, hindi. Umaten ka man o hindi naman kami yung nawawalan. Yung tao yung nawawalan, hindi siya aatin, siya yung nawawalan, siya yung manghihina, siya yung manlulupalpal, siya yung manlalamig. Pero gusto natin na, katulad ng pinag-aralan natin ng linggo, gusto natin na ang bawat isa sa atin ay lumago, mag-mature. Umayos ang ating mga pananampalataya at yun po yung pangalawa na katulad ni Filemon, kinumen ni Pablo yung pag-ibig ni Filemon sa kanyang mga kapwa mananampalataya at yung kanyang pananampalataya. Balikan nga po natin si Filemon. Sabi po dito sa Filemon na pinag-aaralan po natin. Yan. Verse 6 po. Idinadalangin ko ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot na ating pakikipag-isa kay Kristo. Meron pong mabuti, maganda na idudulot ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus. Yun nga po yung kapag tayo ay tapat sa ating pananampalataya, Katulad ng sinasabi ni Pablo, naunawaan ni Pablo na magkaisa tayo, magkaugnay tayo, magkatuwang tayo, magkasama tayo, magkakampi tayo. Yun po yung gusto sabihin ni Pablo kay Filemon. Hindi tayo magkaaway, magkakampi tayo, magbuklod, magkaisa. Magkaisa po tayo. Bakit? Pare-pareho tayong mga mananampalataya. Magpalakasan po tayo. Amen. I-encourage natin ang bawat isa. Bigyan natin ang kalakasan ng bawat isa. Ma-inspire ang bawat isa sa bawat isa. Yun po yung dapat ginagawa natin. Bakit? Sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus, dahil tayo po meron na pananampalataya. At kung tayo ay nagbubuklod, sabi nga rito, magbubuklod sa ating pananampalataya, marami pong magandang ibubunga. Kung tayo po ay magkakaisa, mga kapatid, 2 heads are better than 1. Katulad ng naituro nung nakaraang Biyernes yung Nanay Penny. Mas mabuti ang dalawa kaysa isa. Mas maraming nagagawa ang dalawa kaysa isa. Mas matibay ang dalawa kaysa isa. Tama po ba? Paano kung hindi lang dalawa? Paano kung marami? Paano kung magkakasama talaga tayo? Paano kung nagkakaisa po talaga tayo? Mas malakas, mas matibay, mas matatag, mas maraming demonyo ang babagsak. Yun ay kung magkakabuklod tayo. Mga kapatid, kailan po kayo makikipagbuklod sa amin? Tuwing araw ng Biyernes. Ito po ay araw ng pananalangin natin. Katulad ng sinabi ko kanina, marami na mong sinugon na panalangin ang ating Diyos. Sa mga sarili natin, sa iglesia na to. Napakarami na pong answered prayers. Kaya alam nyo, kahit na
Kami-kami pa rin, hindi nakakapagsawang umaten ng Friday ng prayer. Bakit? Sumasagot ang Diyos eh. Sumasagot po ang Diyos. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Ngayon, kung mas marami po tayo, ano? Pagpapala na, again, pagpapala hindi material yung hinahanap natin, kung hindi mas marami magiging bunga yung ating mga pananampalataya dahil tayo po ay nagkakaisa. We are united, not only during Sundays, but also during our intercessory prayer. Ayan. Powerful po ang pakikipag-isa, pakikipag-liig, pananalangin. Kasi that's how, yun yung way natin to communicate with our God, our prayer. Paano ba tayo nakikipag-usap sa Diyos? Hindi ba sa pamamagitan ng panalangin? Kaya dapat mas palakasin, sabi nga nila, which is true, prayer is the backbone of our life. Tayo mga mananampalataya. Pag wala yung prayer sa buhay ng isang mananampalataya, ano mangyayari sa kanya? Malambot, mahina, babagsak. So, ang iglesia, kapag hindi nananalangin o mahina sa pananalangin, mahina, malambot, pwedeng bumagsak. Amen. Kasi si God, nagawa niya na lahat. Again and again. Si God po, nagawa niya na lahat. Si God po, naibigay niya na lahat. No? Si God, naituro niya na lahat. Sino na lang ang may gagawin? Tayo. Tayo po. At alam niyo ba, kung tayo may gagawin sa mga gawain, ang pananampalataya po natin ay nadadagdagan. Bakit? Palagi may word of God eh. Lagi tayo may naririnig na salita ng Diyos. Kaya yung pananampalataya mo, lumalakas, tumataas, tumitibay, tumatatag. Di mo namamalayan, nag-grow ka na spiritually. Amen. No? Nagiging malaking tulong yung bakit? Nakikilala po natin ng malalim ang ating Diyos. Every time na tayo po ay dumadalo sa ating mga gawain, mas lalo po natin nakikilala ang ating Panginoong Diyos. Sa ating pananampalataya, buhay pananampalataya, there are hardships. Hindi po yan mawawala at hindi po natin yung pinasisinungalingan katulad ng pinag-aralan natin noong linggo. There are hardships. Living by faith, there are hardships. But you know, God is with us. God is with you. Kahit pa gaano kahirap yung pinagdadaanan po natin, but we must live by our faith. The just shall live by faith. Amen. Bakit? Hindi po tayo naiiwan ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit kailan hindi po nahuli ang Diyos sa ating pong pagtawag sa Kanya. Napakarami na po natin pwedeng ipatotoo dito kung paano pong kumilos ang Diyos, paano sumagot ang Diyos sa araw ng ating mga pananalangin. No? Ngayon po, kung merong again, ang sagot ng Diyos ay tatlo. Yes, no, and wait. Kung ang sagot ng Diyos sa panalangin mo ay no, hindi dahilan yon para tumigil ka. Hindi dahilan yon para manlupay-pay ka. Hindi dahilan yon para manghina ka. At sasabihin mo, ayoko na, hindi na ako aaten, hindi naman sinagot yung panalangin ko. Ba't marunong ka pa sa Diyos? Tama? You know what? God has always a reason kung bakit minsan no ang sagot niya sa ating mga panalangin. Minsan hindi mo alam, nililigtas ka na pala niya. Kasi hindi, yung panalangin mo o yung request mo hindi ayon sa kanyang kalooban o maaaring ikapahamak mo pala. Maaaring ikasira mo pala. No? So hindi dahilan yon para tayo ay malungkot at lumayo sa ating Panginoon. No? And when our faith is strong and active, pag active po yung mga pananampalataya natin, despite our busy schedule, kahit po sobrang abala tayo, meron po tayong oras
sa ating Diyos. Amen po ba doon? Again, if your faith is active, despite of your busyness, meron kang oras sa Diyos. Kahit kailan, hindi magiging rason na wala kang panahon sa Diyos. You will give time, you will take time, no? You will prioritize. Bakit? Teka, Diyos ko to eh. Teka, tagapagligtas ko to eh. Tama mo ba? Teka, manlilikha ko to eh. Uunahin ko to. Kahit pa gaano ako kaabala, kahit pa may ginagawa ako, kung kailangan ng manalangin, tumawag sa Panginoon. Naalala ko ulit si Pastor Yonggi Chu. Si Pastor Yonggi Chu, a Korean pastor, pero namatay na po siya kailan lang, parang 2022. Pero siya yung merong pinakamalaking Christian church sa Korea. Umabot na po ng 1 milyon. Yung kongregasyon ni Pastor Yonggi Chu. Si Pastor Yonggi Chu, yung sinasabi ni Pastor Ray, na kapag oras ng prayer niya, kahit sino yung tatawag sa kanya, hindi siya maaabala. Nakuha niyo yun? Si Pastor Yonggi Chu, kahit sino yung tatawag sa kanya, hindi siya maaabala kapag siya po ay nananalangin. Ang katwiran niya, I am speaking to my Lord. I am speaking to my King. Tayo, mananalangin tayo, tawagin lang tayo ng anak natin, ng asawa natin. Ano? Di ba? Wala na. Wala na yung konsentrasyon. Let us practice. Practicein natin yung focus. Hindi natin siya gagayahin kung hindi yung focus. Na focus and respect. Kausap ko yung Diyos ko. Nakita po ninyo? Hindi natin gagayahin si Pastor Yonggi Chu kung hindi yung reverence. Yung paggalang sa kausap mo. Teka, kausap ko yung Diyos ko. Hayaan mo muna sila. Kung hindi naman din emergency, let it be. Tama? Lalo na, halimbawa, yung anak mo lang naman na makulit yung tumatawag sa'yo. Hihingi lang pala ng tubig. Parang ganyan. Learn to focus. That is, if our faith is active, no, kahit anong kaabalahan po natin, meron po tayong oras sa Diyos. Bakit? Kasi naiintindihan na natin yung ating buhay, mananampalataya. At kilala mo na yung sarili mo, sino ka sa harapan ng Diyos. Kung up to this time, hindi mo pa rin alam, sino ka sa harapan ng Diyos, hindi mo talaga ito magagawa. Kung up to this time, hindi mo pa rin maunawaan, sino ka sa harapan ng Diyos, you will not really prioritize God. Kailangan maunawaan po natin. No? And if our faith is active, you make others happy. Napapasaya niyo po yung iba. 1 Thessalonians 3, 7-8. Unang Thessalonica. Sabi po rito, Unang Thessalonica chapter 3, verses 7-8. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, tignan niyo po ito basahin niyo yung Bible niyo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami, sabi ni Pablo, sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Itong time na to, na sumulat si Pablo, nung sulat ni Pablo to, sila po ay nakakulong. Tandaan niyo po yan nakakulong po si Pablo rito. Pero dahil sa nabalitaan niya yung pananampalataya ng kanyang mga kapatid, anong sabi niya? Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. At anong sabi? Siya nagdulot ng kabalakan sa kanilang buhay kahit sila po'y nakakulong. So nakakapagpasaya po tayo ng iba
nakakapagpasaya po tayo ng kapwa natin, ng mga leaders natin, kung tayo po ay, sabi nga rito, nakikita nila na matatag o nananatiling matatag ang ating pong mga pananampalataya. Kumbaga, hindi ka na baby. Lalo na kung hindi ka naman na talaga dapat baby. Amen. No? Strong faith inspires others to become strong too. Yung merong matatag, malakas, matibay na pananampalataya, nakakapag-inspire po tayo kapag gano'n. Na-inspire natin yung ibang tao. Bakit? Sa nalalaman nila, nababalitaan nila na kahit anong pinagdadaanan mo, nakatindig ka pa rin, matibay pa rin ang pananampalataya mo, tumitibay din ang pananampalataya ng kapwa mo. Amen. Bilang konklusyon, basahin po natin yung 1 Thessalonians 4, verses 1 to 3. Sabi po rito, mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Verse 3, ibig ng Diyos na kayo'y magpangabanal at lumayo sa kahalayan. Amen. Ito po ang buhay na nakalulugod sa Diyos. So makita po natin, katulad ni Filemon, katulad ni Gayo, no, nasulatan sila. Naisulat sa Biblia. Bakit? Commendable. Very commendable yung kanilang mga ginawa. Very commendable yung kanilang pananampalataya. Very commendable yung kanilang pag-ibig sa mga kapwa nila mananampalataya. Kaya naman, kahit sa Biblia, sila po ay naisulat. Amen. Tayo, hindi man na tayo maisulat, but at least let us try and exert more effort. Effort din po tayo. Exert more effort to love our brethren, to do good to them, and our faith. Paano lalago ang pananampalataya ko? Ikaw din yung susi eh. Kasi ikaw, isang beses ka lang, isang linggo talaga dumadalo. Hindi talaga ganun kabilis lumago ang pananampalataya mo. Bakit? Yun lang yung word na naririnig mo. Pero kung every time na may gawain, ikaw ay dumadalo, ang magbe-benefit niyan, ikaw. Kasi titibay ka, lalakas ka, lalago ka. At yun ang sinasabi sa atin ng Biblia. Matututunan natin magmahal ng kapwa natin na wala tayong hihinging kapalit, na kahit nasasaktan tayo, yun nga yung sinasabi, a selfless love, hindi mo na alintana yung sarili mo na nasaktan ka. Why? Because you love them so much. Last na lang. Kilala niyo yung nag-viral naman po ito sa social media. Yung binugbog na girlfriend, pangalan nun. Yung binugbog, halos wala natang mukha yun. Nabugbog siya ng boyfriend niya. Artista po sila. Tapos ngayon, binabash siya. Bakit? Tinatawad niya yung kasi ang sa kanya ng mga netizen, pakulong mo, kasi nga dahil sa, di pa kayo kasal, ganyan na yung ginawa sa'yo, pakulong mo, ganyan. Yun. Pero sabi nung babae, di ba pag mahal mo, pinapatawad mo. Hindi ko sinasabing magpabugbog kayo, katulad yan. Ang gusto ko sabihin yung sinabi niya. Ang gusto ko pong i-relay na mensahe yung sinabi niya. Na yung sinabi niya, yung naranasan niya na kahit gaano siya nasaktan, literal po na nabugbog yun kahit gaano siya nasaktan, pinatawad niya kasi daw mahal niya. Maaaring sasabihin niyo, ang eng-eng niya, no? Parang wala ka na bang makitang lalaki para, di ba, ganyan. Maraming mga yun yung mga sasabihin natin. No? Pero yung nararamdam, yun yung ng puso niya eh. Yun yung tibok ng puso niya eh. No? Parang ganun din naman ang Diyos eh. Tama po ba? Ang Diyos natin ganyan. Ilang beses nasasaktan.
dahil sa ginagawa natin. Ilang beses nalulungkot ang Diyos dahil sa ginagawa nating kasalanan, kasamaan. Paulit-ulit na nasasaktan ng Diyos, tama? Pero mahal ka pa rin ba niya? Mahal pa rin ba niya ako? Yes. That's how deep the love of God is to us. Tayo, kung makapag-usga tayo minsan sa mga ganong pagkakataon, napakainam natin magsalita. No? Pero gano'ng kalalim yung pagmamahal mo? Una sa Diyos. Pangalawa sa kapwa mo. Para matanggap mo. Kung masaktan ka man, dumating ang panahon, masaktan ka. Matanggap mo at mahalin mo pa rin yung kapwa mo na nanakit sa'yo. Maaari kasi hindi nyo pa nararanasan. Pero paano pag dumating na yung punto at pagkakataon na yun? Kaya mo pa ba talagang magpatawa? Kaya mo pa ba talaga siyang tanggapin? Kaya mo pa ba siyang ngitian? Kaya mo pa ba siyang kausapin? Hindi ako aatin dyan hanggat nandyan yung tao na yan. Pwedeng maging ganyan. Amen? Ganun kalalim yung pagmamahal. Marahil ni Filemon. Sinabi ko pong marahil kasi naging commendable siya eh. Marahil, ganun yung pagmamahal ni Filemon sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Para siya ay i-commend ni Pablo at sulatan ng ganito. At maibilang dito sa Biblia. Tama? Ang pangalan mo, maibilang sa Biblia, it's very, very, alam mo yun, it's an honor. Tama po ba? It's really an honor. Hindi mas lalo na kung ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag natin hahayaang mabura. Kasi nabubura po yan. Huwag tayong pangampante. Nabubura po ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Sino magbubura? Ang Diyos? Hindi. Yung tao. Ikaw. Kung mabubura man yung pangalan mo sa aklat ng buhay, it is all because of you. Yung sinare ko kahapon, binasa niyo yun, medyo mahaba siya, no? Sabi ko, saglit na lang po talaga, pasensya na kayo. May kopya ka. Yung sinabi ni J.C. Ryle, itong mga theologian na to, nabuhay ng mga unang-unang taon. No? Binasa niyo po yun, na sabi niya, yung mga gustong makarating sa langit, gusto makarating sa langit, pero tingnan mo kung anong gustong gawin. At kung ano yung ayaw. Babasahin ko lang ulit sa inyo, no? The difficult road to heaven. You all wish to go to heaven. I know it. I am fully persuaded of it. I am certain of it. There is not one of you, however false may be your views, of what you must believe and what you must do, however unscriptural the ground of your hope, however worldly minded you may be, however careless when you get outside the church door, there is not one of you, I say, who does not wish to go to heaven when they die. Lahat tayo gusto sa langit, tama? But I do sadly fear that many of you, without a mighty change, will never get there. Sabi ni J.C. Ryle. Bakit? Sabi niya, ito po, nawala ako. There is not one of you, I say, who does not wish to go to heaven when they die, but I do sadly fear that many of you, without a mighty change, will never get there. You would like the crown. Gusto mo ng crown, galing sa Diyos, but you do not like the cross. Ayaw mo naman pasanin yung krus mo. Sabi, minsan totoo, tama po? No? You would like the glory, but not the grace. You would like the happiness, but not the holiness. Ayaw mo na kapanalan. Pag tinutuwid ka na, ayaw mo na. Sinabi wag mo gawin to, ayaw na ng tao yan. But you would like happiness, pero ayaw ng holiness. Sabi rito, no? But not the holiness. You would like the peace, but not the truth.
You would like the victory, but not the fight. Gusto mo malagumpay ka, pero ayaw mo lumaban. Di ba, meron kang pinag-pray. Gusto mo masagot yung panalangin mo. Ayaw mo na lumaatin sa mga battlefield. Saan yung battlefield? Kailan yung battlefield? During the time of prayer. That is our battlefield. But you like the happiness, you like the peace, you like the truth, you like the victory. Yan ang mga gusto ng tao, pero ayaw ng fight. You would like the reward, but not the labor. Gusto ng reward, pero tamad. Ayaw gumawa. Amen. You would like the harvest. Ito, gustong umani. You would like the harvest, but not the plowing. Gusto lang umani, pero yung pagtalingin mo, ayaw. Hindi ba nakakalungkot? Ito pa, you would like the reaping. No? But not the sowing. Parang yun dun sa isa. Gusto mo umani rin, pero ayaw mo magtanim. No? And so I fear that many of you will never get to heaven. Yung mga magaganda, gusto ng tao. Pero diba, may mga kaakibat po yun eh. Gusto mo ng victory, sumama ka sa laban. Tama mga kapatid, gusto natin mga managumpay ang iglesia, sumama kayo sa laban. Huwag niyo po kami iiwanan. Gusto mo ng reward? Do the labor. Gumawa ka, huwag kang tamad. Hindi ka prinsesa, prinsipe rito, hindi ka hari, hindi ka reyna ng isang iglesia. Kailangan gumagawa ang lahat. Amen po ba? Alam niyo, muni-muniin natin to. Baka mamaya, ganun na din pala tayo. Gusto natin umani, ayaw na magtanim. Gusto mo lang happiness, binabago ka ng Diyos. Ayaw mo naman magpabago, ayaw mo naman sumunod, ayaw mo mabuhay sa kabanalan. Yan, marami po ganyan sa mga tao at nakakalungkot pati kung mananampalataya. May mga ganyan pa rin. Kaya sana ngayon, nawa, baguhin ng Panginoon yung mga mindsetting natin, no, when it comes in loving our brethren, when it comes in our faith, when it comes in our salvation, when it comes in God. Nawa patuloy tayong mabago ng Panginoon para na sa ganon yung mga bagay na dapat ginagampanan po natin, ginagawa po natin, ay hindi po natin ito nakakaligtaan. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Salamat po sa katuruan. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, tinuruan mo kami uli. Paano ba kami magmahal ng mga kapwa namin tao, pati lalo na sa mga kapwa namin mananampalataya. At maging yung mga pananampalataya din po namin, Panginoon. Kung paano ikaw mismo, nais mo, maging matatag kami, malakas, matibay, dahil maraming hamon ng buhay eh. Marami po kaming hinaharap. Pero dahil sa iyo at dahil sa mga pananampalataya na meron kami, Panginoon, we can stand still because of you. At higit sa lahat, Lord, yung mga ninanais namin na magaganda, gusto namin ng reward, gusto namin ng crown, galing sa iyo, gusto namin ng victory, pero open din dapat ang mga puso namin. Open ang puso namin sa labor, open ang puso namin sa planting, open ang puso namin sa obedience, open ang puso namin to live a holy life. Yung mga ganyan, yun yung ninanais mo, Panginoon. And we do believe, Lord, na talagang makapangyarihan ka. At alam ko, kanina ka pa nangungusap kung paano it's about time na makilala na namin yung aming mga sarili sa iyong banal na harapan. Ano ba yung katatayuan namin sa iyong banal na harapan? Sino ba kami sa iyong banal na harapan, O Diyos? It's about time na maunawaan na namin na ito yung buhay namin, mananampalataya. Ganito na talaga. Umaaten, nag-church, makikinig, mananalangin, hahayo. Ito na yung buhay
na sinasabi mo, we must take up our cross. Kada kailan yun? Daily. We must take up our cross daily. Lord, help us to take our cross. Help us to take our cross daily, Panginoon. Hindi yung kapag alam namin na malakas kami, doon lang namin sasabihin na we're taking up our cross. Pag mahina na kami, ay wala na uli. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy na magnais. At higit sa lahat, hindi lang magnais. Mag-effort kami mismo sa aming mga sarili. No, we must exert an effort kung paano, Panginoon, ang mga pananampalataya namin ay talagang lumago, tumibay, tumatag. At mamatay na yung mga emotions namin, God. Maging panalangin ang bawat isa sa amin ito. Na kahit na sinasaktan kami, kahit napapahiya kami, na hindi kami papatol, God. Tulungan mo kami. That's very hard. Lord, nahihirapan po talaga kami sa ganong bagay. But because of you, we know, Lord, we know we can do all these things because of you, Lord. Kakayanin namin kasi bibigyan mo kami ng lakas. Kakayanin namin dahil ikaw yung lakas namin. Kakayanin namin dahil kasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan. And thank you, God. Thank you. Up to 3 o'clock, bibigyan mo talaga kami ng lakas. At patuloy kang mangusap hanggang mamaya. Especially in our prayer and fasting, Lord God. Thank you for your message a while ago this morning. Patuloy na mangusap ka, Panginoon. Thank you for answering my prayers, Lord God. To give us a message. Ang galing mo talaga, God. Ang buti-buti mo. You are very faithful and you really answered prayer, Lord. You really answered prayers. Thank you, God. Thank you. Napakabuti na. Hindi po kailanman nasasayang yung mga araw namin na nasa church kami. Hindi rin kailanman nasasayang yung mga pagdalo namin, whether face-to-face or online. Hindi nasasayang yung mga oras namin na yun na binibigay namin, nilalaan namin sa iyo. Hindi rin nasasayang yung mga oras ng paghayo namin na kung minsan inaakala namin, wala naman sila, hindi naman sila dumalo, hindi nagkakaroon ng kasayangan yung mga pagtatanim namin. Because in your time, Lord, in your time, bibigyan mo kami ng bunga. Thank you, God. Thank you, Lord, for all your messages. In Jesus' name, amen.